What's up mga idol? This is Lods kasama ang buong tropa. Tara, sama na sa aming gala. Sa galang ito, pupuntahan naman natin ang probinsya ng Surigao del Sur, Dinagat Islands at ang sikat na isla ng Siargao. Unahin nating puntahan ang mga kilalang tourist attraction na sakop ng Surigao del Sur Province. Ilan sa mga ito ay ang Beto Lagoon at Boga Cold Spring ng Barobo, Enchanted River ng Hinatuan at ang Tinoyan Falls ng Bislig. Paano nga ba pumunta sa Surigao del Sur? Via airplane, the nearest airport in Surigao del Sur are Butuan City or via Surigao City. From there, you will need to transport by land, and here are the other options. Bus or van. Both buses and vans stop at every terminal in between their destinations. Karamihan sa mga bus at van ay papuntang Davao, Tandag at Mangagoy. Depende sa inyong itinerary kung anong signboard ang sasakyan. Pwede rin tuk-tuk. Mag-hire ng tuk-tuk para ikutan ang lahat ng mga attraction, subalit ito ay may katagalan compared sa bus or van. At last, pwede rin mag-private car. If you are traveling with the group, ito ang pinaka-advisable na gawin dahil ito ay mabilis, portable at hassle-free. Kung ito ay may kamahalan lamang. Para masaksiyan ang nakakaakit na ganda ng Surigao del Sur, lumipad ang aming team patungo sa Butuan City dahil ito ang pinakamalapit na airport papuntang probinsya. Dahil nga magkakalayo ang mga lugar na pupuntahan, minabuti namin na mag-rent ng private car na may driver para komportable at convenient ang aming biyahe. Saan tayo pupunta? Nag-start na siya mag-vlog. Ano yata? Saan tayo pupunta? Hinatuan. Originally, ang itinerary namin ay Tinoyan Falls at Enchanted River lang. Pero habang nasa biyahe kami, nagsuggest ang aming driver na mag-stop over or mag-side trip sa Barobo. Mahigit kumulang 2 oras ang biyahe. Pagdating sa bayan ng Barobo, huminto ang aming driver para daw aming tingnan ang tinatawag nilang imburnal. At first, we were hesitant na bumaba dahil nga imburnal lang naman yun. Madumi, mabaho. Uy! Kunin mo! Alimbiki! Anak niyo nahulog sa imburnal! Ha? Saan? Duno! Sa imburnal! Naku niyo! Surprisingly, ganito kaganda at kalinis ang imburnal sa Barobo. Sana all! Kailan kaya magkakaroon ng ganito sa Maynila? Hindi kalayuan, narating na din namin ang ipinagmamalaking atraksyon ng Barobo, Boga Cold Spring. Kilala ang lugar na ito sa kanyang malamig at may color blue hued brackish water. Popular din itong destinasyon for those who enjoy cold water baths and swimming. Beto Lagoon. Ang lagoon na ito ay characterized by its breathtaking waters that merge the brilliance of crystal blue with the uniqueness of brackish tones. Ang lalim nito ay nananatiling misteryo at puno ng iba't ibang uri ng isda. Nasa iisang lugar lamang ang Boga Cold Spring at Beto Lagoon na mayroon itong entrance fee na 25 pesos per person. Ideal din itong lugar para sa mga gustong mag-picnic at mga social events. Nagsisilbi din itong lugar para sa mga nag-aaral na lumangoy. Kung kayo naman ay naghahanap ng relaxing beach getaway, Vitania Islands is a must-visit destination dito sa Barobo. Vitania Islands provides a thrilling island hopping adventure where you can visit 4 unique islands: Hagonoy Islands, Naked Islands, Boslan Island, and Hiyor-Hiyoran Island. Each island has its own distinct charm, making the Vitania Islands an excellent choice for island hopping and appreciating the beauty of nature. Mula Barobo, bumiyahe kami ng halos 2 oras papunta sa tinaguriang Buñuel City by the Bay, ang Bislig. Kilala ito dahil sa kamangha-manghang waterfalls na umani ng pagkilala internationally, ang Tinoyan Falls. The waterfall has been featured in various international travel magazines and TV shows. Dahil dito, tinawag itong Little Niagara Falls ng Pilipinas at kilala din ito bilang pinakamalapad na waterfalls sa Pilipinas na mistulang puting kurtina. The falls cascading over 3 primary levels with the 4th one hidden from sight. Ang second level ang pinakapansin-pansin, pinakamataas. Tuwing umaga mula 9 AM hanggang 11 AM, ang lugar ay napapalamutian ng isang bahaghari na lumilika ng isang natatanging makulay na tanawin. Mayroong entrance fee na 50 pesos
per person upon arrival sa Tinoyan Falls. Ang bayad na ito ay ginagamit para sa pananatili at pangangalaga sa talon upang matiyak na ang natural na kagandahan ay ma-maintain at magpatuloy pa sa mga susunod na henerasyon. Visitors are given the opportunity to board a bamboo raft which brings them closer to the cascading waterfall and enjoy a natural water massage. Ang pagsakay sa balsa ay may bayad na 300 pesos, good for 4 to 5 packs. Required din ang pagsuot ng life vest. Ito naman ay may bayad na 35 pesos per person. Ayon sa alamat, noong unang panahon, ang mga tao na naninirahan sa bundok ng Magdiwata ay ginawang mga alipin ng mga tribo mula sa Agusan. Ang mga tribo na ito ay napakalupit at hindi makatao ang pagtrato sa mga alipin. Pinipilit silang gumawa ng napakahirap na mga gawain. Sa kalaunan, nagsawa na ang mga alipin sa kanilang mga pang-abusong amo. Nagplano silang makamit ang kanilang kalayaan. Habang sila'y nagsasagwa ng gakit o bamboo raft, tumalon ang mga alipin sa tubig at persahang itinulak ang gakit patungo sa mga talon na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang mga amo at sa huli ay nakamit nila ang kanilang kalayaan. Mula noon, ang tubig na bumabagsak mula sa taas o ang talon ay tinawag na Tinoyan Falls bilang pag-alala sa katapangan ng mga bayani katutubo. The term Tinoyan originates from a native Cebuano term, Tinoyoan, which translates to an intentional act or performance to achieve a certain goal. In Filipino context, it can be interpreted as babalik-balikan, which means a place you keep going back to. Pwedeng balik-balikan. The management of Tinoyan Falls is a joint venture between the Bislig Tourism Office and the Manobo Tribal Council. Tinoyan Falls is truly unique and stunningly gorgeous. The journey to this natural marvel was a breathtaking experience that left us momentarily lost for words. Tila isang panaginip. The rainbow appeared right before our eyes and we could feel the needs of the cascading water drenching our face and body. It was a tangible reality. Tinoyan Falls is incomparable. This is the most beautiful waterfall we have seen so far. Mula Tinoyan Falls, nagbiyahe kami ng mahigit 1 oras para marating ang mahiwaga at kaakit-akit na Enchanted River sa bayan ng Hinatuan. The Enchanted River is as magical as its name. Naniniwalaan bilang nag-iisang saltwater river na may crystal clear blue waters na tila mahiwagang lumilitaw mula sa lupa at dumadaloy patungo sa dagat. The river is also known as Hinatuan Sacred River na napapaligiran ng makapal na kagubatan na nakakadagdag sa kanyang mahiwagang alindog. Ang eksaktong pinagmumulan ng saltwater ay hindi pa rin alam. Ang pinakatanggap na teorya ay nagsasaad na mayroong underground cave system na pinagmumulan ng tubig na na-explore na ng mga divers ngunit ito ay hindi pa lubos na napag-aaralan. Mayroong entrance fee na 100 pesos per person. Pwede nyo itong bayaran doon sa may parking area. Medyo may kalayuan papunta sa mismong entrance ng Enchanted River, buti na lang meron silang free shuttle patungo doon. Habang naghihintay ng free shuttle, naririnig ko ang pagkulo ng tiyan ng isa namin kasama kaya kinabuti namin kumain na muna ng lunch. Ang kainan ay matatagpuan din dito sa may parking area. May iba't ibang stall ng tindahan pero halos pare-pareho ang mga itinitinda nila. Kinabuti naming tanungin ang aming driver kung saan ang recommended niyang kainan. Matapos kumain, agad na kaming bumalik sa antayan ng free shuttle. Halos 1 minuto, nakarating na kami sa mismong entrance ng ilog. The Enchanted River is home to a diverse array of colorful and exotic fish, adding to its mystical charm. One of the most enchanting feature is the daily fish feeding ritual. Tuwing alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon, pinapatunog ng tagapangalaga ang kampana. Isa itong hudyat para umalis ng tubig para masimulan ang pagpapakain sa mga isda. Habang tumutugtog ang Hymn of Hinatuan, kasabay ng pagsaboy ng pagkain, naglalabasan ang malaking grupo ng mga isda na lumilikha na talaga namang kahanga-hangang tanawin. Ayon sa mga lokal, maraming kwentong bayan ang kamangamanghang alamat ang bumabalot sa Enchanted River. Ito ay ang mga sumusunod. Di umano, mga diwata na dadagdag ng kulay sapphire at jade sa ilog na nagbibigay ng kakaiba at kaakit-akit na kulay. Ayon sa mga mangingisda, sila ay nakakakita
ng mga isda dito sa ilog na hindi mahuli-huli sa kahit na anong paraan. Ayon pa rin sa kwento, minsan ay nakakasaksi ang mga mangingisda ng mga gandang dalaga na umaahon mula sa ilog tuwing kabilugan ng buwan. Sumasayaw ng dahan-dahan mula sa pampang bago muling maglaw sa kailaliman ng ilog. These tales enhance the river's magical charm, make it a popular destination for those who appreciate natural beauty and a hint of mystery. The Enchanted River is a natural wonder and a must-visit destination in the Philippines. Captivates with its stunningly clear blue waters that appear almost magical. Totoo ngang kamangha-mangha at kaakit-akit ang mahiwagang ilog na ito at sinamahan pa ng nakapalibot na luntiang gubat na lalong nagpapaganda na kapaligiran. Sayang lang at kulang kami sa oras. Sa aming pagbalik, sisiguraduhin namin magtatagal kami sa lugar na ito upang lubos naming ma-experience ang ganda at kultura ng lugar. Maliban sa Enchanted River, maaari din mag-rent ng boat para mag-island hopping sa halagang 500 pesos for 2 hours, good for 5 packs. Ang mga lugar na pwedeng puntahan ay: una, Sibadan Fish Cave, kung saan makikita at pwedeng lumangoy kasama ang mga stingray at iba't ibang klase ng isda. Kilala dito si Brenda, ang pinakamalaking stingray sa lugar. Lodestone Resort, isang tahimik na may magandang tanawin at nakaka-relax na kapaligiran. Pwede ring mag-cliff jump dito. Ito ay may clear blue water at tanaw ang lawak ng karagatan. Tinago River, perfect ito for peaceful boat ride na napapaligiran ng lush greenery sa tahimik at malinis na isla. Margaret Island, pagmasdan ang kahangahangang tanawin ng Pacific Ocean mula sa magandang isla na ito. Ito nga pala ang nagastos namin sa galang ito. At dito na nagtatapos ang ating pag-explore sa Surigao del Sur at patungo naman po kami ngayon sa Surigao City para doon mag-overnight. At kinabukasan, bibisitahin namin ang underrated na Dinagat Islands. Huwag na huwag kang mawawala sa ating next video.